Mabsat, katatapos lang ng live ni Attorney 1 minute ago. Kaka-off live lang niya. Pasok tayo kay Attorney. Siyempre, Mabsat, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Shout out, Mac1! At saka sa Mandian, Sir Leonardo, si Quincy, shout out din sa inyo. Alright, again, here we go. Hiya naman daw si Cayetano, dapat mag-sign na watching from Whitehorse, Yukon, Canada. Presi Maninding. Nakita niyo ba mga ka-clear? Kung ano yung ni-reveal dati? Napanood niyo ba? Kumakalat ito ha. Hanapin ko lang mga clear. Kumakalat ito kung paano siya, kung paano ba siya, hanapin natin ito ha. Ni dating congressman na Lord Velasco, yung dating mga ka-clear, yung merong ka-term sharing ha. Pumasok lang to sa akin tingnan natin ha. Ganun din pala yung ginawa sa kanya mga ka-clear. So panoodin lang natin to. Ito ay galing sa Lord Velasco. Nagbigay ng pahayag. Ba't ko ba binabasa? Hindi ko pala sinishare. Ito muna tayo mga clear. Pakita ko lang sa inyo ha, kung ano yung naging karanasan niya kay. Isang mapagpalang araw po sa ating mga kababayan. Mga clear, ito so, Congressman Lord Alan Velasco, kung saan supposed to be siya na yung papalit bilang House Speaker kasi meron silang term sharing ni Senator at the time Congressman Alan Cayetano. Parang 15-21. So mas mahaba yung term ni Lord Alan Velasco. So kumbaga, term sharing nila, nagpauna na, sige, go ahead, ikaw na Senator Alan. Kasi ang pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali maklit, parang mas gusto ng tao si Lord Velasco. Pero parang pinagbigyan Senator Alan sa term sharing. So pinauna. Tapos yung pinauna, ayun ang bumitaw. So itong ginawa niya kay Lord Velasco. Okay? Today, I speak in front of you to present my side of the story. For the last month, the attacks have escalated to malign me and paint me as power-hungry and evil. But in spite of these, I have kept quiet as a true gentleman and statesman and out of respect for the president. Mga kababayan, this is my time to tell the truth. This is the time to correct all these coordinated lies and misinformation, which are all meant to undermine the term-sharing agreement. Sa ilang beses na nag-uusap tungkol sa House speakership, sa harap mismo ng ating Pangulo, ay ilang beses ding tinalikuran. Of course, mga pinatutukulan niya si dating Pangulong Duterte, ha? Ni Speaker Cayetano ang kasunduan. At iyan po ang muling pinatunayan ni Speaker Cayetano sa isang napakahabang drama ng isang araw sa mababang kalooban. Sino po ba ang salat sa palabra de honor? Ay nakuha mo sila. But in his desperate attempt to hang on to power and tie... He was talking about palabra de honor, ha? Dinig nyo yan, ha? Okay. So let's go. In his grip on House leadership, Speaker Cayetano shamelessly and unabashedly resorted to attacking me and spreading lies. Attacking me and spreading lies. Okay? So mga kligid, di ba ganun din yung ginagawa ngayon ni Senator Alan Cayetano, pero ang sinisiraan niya ay ang Malacanang. Tinuturo niya na may kasalanan ay ang Malacanang. Di ba? Bakit hindi niya masilahan si dating Pangulong Duterte? Puon niya yun eh. Di ba? Puon niya yun. So ngayon, ang ginagawa niya, siraan ang Malacanang at nagdidikta daw. Diba? Ganun pala din ang ginawa niya kay Senator Alan, kay Congressman Alan Velasco. Siya naman ang sinisiraan. One of these many lies they were spreading was that I was inactive and tamad daw ako. This is a complete falsehood. I have always worked quietly and consistently away from the camera. That I've been plotting, the Speaker Cayetano defies reason. In a few days, based on the agreement we forged with the President in 2019 and reiterated just last week in Malacanang, my 21-month term begins on October 14. That is the deal, and I have honored that deal since then. Kumplat, it's a cheap shot. Uulitin ko ang minsang binitawan kong salita sa Pangulo at sa taong bayan. Ako po ay isang tunay na lalaki na may palabra de honor. Bakit nag-uusapan ng tunay na lalaki dito? Na may palabra de honor. Ha? Bakit kailangan banggitin yun? Marami ang nagtataka sa ating mga kababayan kung bakit po tayo nagkakagulo ngayon sa Kongreso. Bakit ayaw bumitiw ni Speaker Cayetano at ng kanyang barkada sa poder? Oh, ganun din na nangyayari sa Senado, mga ka-clear. Ayaw bumitaw. Budget. When we met with the President earlier this week, it was made clear, and I agree, that there should be no disruption in the passage of the budget, and the House can pass the government's expenditure plan in a timely manner, on or before October 14. But to hang on to the speakership and extend his term until December, on the pretext of budget deliberations, only... Talaga naman, mahanap siya ng paraan para tumagal on the pretext of budget deliberation. Concern sa budget, mga kakilala. Hindi naman po lingid sa kalangan ng ating mga kasamahan sa Kongreso kung paano ang naging proseso ng paghahanda ng budget noong nakaraang taon. Kaya naman po, maraming dismayado nitong mga nakaraang araw sa hindi patas na paglalagak ng mga proyekto sa lahat ng distrito. Wala, may issue din pala si Senator. May issue siya sa budget, mga ka-clear.
Uy, i-reveal mo yan, ha? Former Congressman Lord Alan de Lasso, i-reveal mo yan. What our representatives want is for Congress to work on a fair and equitable budget for healthcare and health facilities, poverty alleviation, and education. Ang mga tanong po kay Speaker Cayetano at sa kanyang barkada, budget ba ito para sa bayan? Or budget ng mga barkada mo? Hala! Budget ng mga barkada, mga kakli, sabi sa inyo eh. Di ba? Lumalabas mga ka-clear na talagang pangkaalyado lang si Senator Alan Cayetano. Pag barkada, kaalyado, go! Kahit itago pa niya to, kahit ipaglaban niya pa, kahit may warrant of arrest, basta kaibigan, kaalyado, go! Ayun na, revelation to mga ka-clear, ngayon ko lang to nadinig, sa totoo lang. Makabuluhang budget ba ito sa gitna ng pandemya? O malaking budget ba ito para sa grupo mo? Is this Tandaan natin, may issue to si Senator Cayetano doon sa sa Caldero, ha? why Speaker Cayetano and his sidekicks are adamant in fiercely fighting the peaceful transition of House leadership? This is why Speaker Cayetano is trying to blackmail President Duterte and hold the budget hostage. This term is not extended. Ano kayang pinapanakot niya kay dating Pangulong Duterte? Meron ba siyang alam na lihim? Patungkol sa budget? Kung bakit naho-hostage niya ang dating Pangulong Duterte? Naba-blackmail? Anong meron dun? Mga klira, I mean, if you want to read between the lines. Una, bakit bina-blackmail? Anong meron sa budget dyan? Ba't naho-hostage ang budget? Anong meron? Di ba mga klira? Oh. Sa gitna ng kaguluhan ito, I want to assure President Duterte and the Filipino people that I will abide by our agreement despite the unwillingness of Speaker Cayetano. Let us stop with the theatrics and work to pass a budget that is responsive to the needs of our people. Humingi po tayo ng paumanhin kay Pangulong Duterte sa mga pangyayari sa kabila ng buong pusong pag-aayos niya sa Luzon. To the Filipino people whom we have promised to serve, I express my deep apology on behalf of my colleagues in Congress because you don't deserve this. Bilang halal ng bayan at inyong lingkod bayan, kayo ay dapat exhibihan. O, di ba mga klira, nakita nyo na, nakita nyo yung pattern. Paano kumapit sa posisyon ito si Senator Alan Cayetano. Revelation ito ha. Di ba? Gagawa, maninira, magtuturo, siya lang ang mabuti, yung kalaban niya masama. Di ba? Style. Style to mga according to wala tayong personal knowledge dito, nakikita lang natin, naoobserbahan lang natin. Yan yung pinapatunayan ni Congressman Alan de Lasso. Humingi po ako ng paumanhin at ng pangunawa. Nakakaya ang mga nangyayari. We are congressmen. We're called honorables. Our word is our honor. The people should be able to trust their leaders when they give their word. Speaker Cayetano, you gave your word in front of the President to honor the term sharing agreement. Please, I appeal to you, finish the budget and resign on October 14. In the coming days and weeks and months, let us show the public that we, as your representatives, are still decent, honorable, and trustworthy leaders whose only agenda is to serve the people. Maraming salamat po. Okay? Nakita ko lang yun sa inyo, mga krimen. Nagpasa lang sa akin yan. So, ganyan yung nangyari. Same pattern. Same kapit. Same paninira. Same pagtuturo. Same siya yung mabuti. Same na siya yung biktima. Same na siya yung magaling. Okay. So, ngayon, mga clear, ang daming gumagamit kasi nito. Gusto ko lang sa inyo explain ito kasi ginagamit na dahil daw na-dismiss, no? Yung petition na final na isang teacher para pag-usapan yung tungkol sa quorum sa Senado, dapat daw 13 talaga. At still, ang Senate President ay si Senator Alan Cayetano. So alam niyo naman siguro kung sino ang nagpapalawak niyan. Sino ang nagpapakalat ng ganyang mga klase na ng opinion. Ang problema dito mga kakliran, yung mga ibang kababayan natin na talagang nakikinig lang at hindi naman na sila magbabasa, makikinig lang sa mga algorithm, lumalabas sa kanila. Maaari mapaniwala sa ganung klaseng opinion. Hindi nila kinikilatis, hindi nila inaanalisa kung ano ba ang sinabi ng Supreme Court patungkol dito sa petition. Diba? Puntahan mo natin mga kakliran. Wait lang ha. Teka lang. Teka lang po. Gusto ko yung start. Ayoko ng decision na. Saan natin? Kailan decision? 6 days ago. Okay. Teka lang, 6 days ago. Dito tayo. Dito tayo mag-start, ha? Kung paano siya nag-file. Okay? Okay. Teacher, high school teacher asked Supreme Court to affirm quorum in Gatchalian-led session. So, yun yung gusto niya. Okay? So, i-affirm nyo na. Para walang gulo. Ayan, di ba? So, this is June 5. News, ha? Ngayon, sige, tingnan natin para alam natin.
Invoking the High Tribunal's own 1949 ruling in Avellino versus Cuenco case, Barry Tayam filed a petition for certiorari with Senate President Alan Peter Cayetano and Senators Pia Cayetano and Loren Regarda as respondents for failing to recognize the new Senate majority and continuing to claim chairmanship post of the committees. I trust the wisdom of the honorable justices to determine whether the respondents committed grave abuse of discretion. Okay? So, punta natin ito mga klira. Ano ba ang element? Kita niyo, nabasa niyo ba? Ay, mali pala. Yan. Okay. Punta tayo dito. Dito tayo sa para maintindihan natin ito. Okay, dito tayo. Sige, try natin ito. Kuha lang ako na ano. Okay. Mga kakli, nakita natin, no? Nasaan ako? Yan. Tayam told the High Tribunal in his 20-page petition that he was filing as a taxpayer and a registered voter. So sabi niya siguro, taxpayer ako eh. So dahil sa gulo na yan, maapektuhan ako. Registered voter ako eh. Tapos ang gulo-gulo nila, naaapektuhan ako as a taxpayer. Ganon yung dating ha. Parang, itong issue na to, as a taxpayer, dapat ito marisolba. Yan. So, it is the first filing in the High Court over the issue which has been the subject of public discourse among legal experts. He argued that the ruling in Avellino Cuenco case should be applied. O sinabi niya, dapat i-apply to. In the present 20th Congress. Unless the Supreme Court reverses this position on the question of what constitutes a quorum with a complete Senate attendance. So, in a way, kino-question niya, ano ba talaga? Diba? Ano ba talaga? Kasi kung Avellino versus Cuenco ang pagbabasihan natin, tama ang ginawa ng grupo ni Senator Sherwin Gatchalian. Diba? So gusto niya ditong pa-explain sa Supreme Court. Paano ba natin i-determine ang quorum? Diba? Base ba ito sa Avellino versus Cuenco o yung sinasabing 13? Ganun lang yun eh, di ba? Okay, mga clear. So yan yan ang pinaka-kwento dyan. So, pero ang bilis sumagot, of course, ang bilis nag-decide ng Supreme Court. Okay? So, basahin natin para mas maintindihan natin. Kasi ang sabi ng iba, panalo na daw dito si Senator Alan Cayetano. At hindi daw makukonsider na ang liderato, hindi dapat kilalanin ang liderato ni Senator Sherwin. So, ganon. Okay? So, dito mga clear, SC Junks, taxpayer suit over Senate Row. Okay? The Supreme Court on Wednesday junk, so dinismiss, binasura, for lack of legal standing. Okay? Anong ibig sabihin ng mga? This is more on technicality, not on the merits. Hindi diniscuss kung anong quorum, hindi diniscuss kung tama ba yung Avellino versus Cuenco, hindi diniscuss kung dapat 13, wala. Ang sabi kasi ng Supreme Court, mga ka-clear, Sir Terry, tama ba? Pangalan niya? Terry ba yun? Wait. Terry Tayam. Barry. Si Tayam. Barry pala, sorry. Barry Tayam. Barry Tayam. Ang sabi ng Supreme Court, Sir Barry, dapat itong dismiss. Kasi ikaw ay walang legal standing. Hindi mo napatunayan na ikaw ba yung maagrabyado dito. Bilang taxpayer, hindi mo napakita na ikaw ay maagrabyado kung hindi man masagot ang issue tungkol sa quorum. Kasi binanggit niya dito ang Avellino versus Cuenco. So, sa ngayon, walang decision sa Supreme Court kung tama ba si Senator Alan Cayetano o tama ba si Senator Sherwin Gatchalian. Okay? Sabi dito. Okay, mamaya papaliwanag ko pa mas malalim. In a 20-page petition for okay na to. Taxpayer and voter Tayam asked the High Court to intervene in the Senate leadership standoff by the following, by finding grave abuse of discretion in the acts of the bloc led by Senator Alan Peter Cayetano and affirming the leadership of Gatchalian. Ito ang isang kita ko mga kanila. Alam ko wala pang sinasampa si Senator Alan na petition, di ba? Samantalang siya ang taong maaapektuhan dyan. Or anybody sa Senate, yung mga senador. Pero ang mas maapektuhan dyan, yung siguro yung tatlo, yung may mga posisyon. Kahit na yung Blue Ribbon. Dahil dyan, lahat ng posisyon sa senador, na may posisyon, sila yung maapektuhan. Dahil yung iba tinanggal, yung iba pinasok. So,
ngayon, sabi ng Supreme Court dito, ay, Mr. Barry Tayam, kayo po ay hindi nakapagpakita ng sapat na dahilan para ang petition ninyo ay sagutin ng Supreme Court o desisyon ng Supreme Court dahil hindi po kayo ang tamang tao Yun. para magsampa ng petition na ito dahil hindi po kayo Apektado. direktang maaapektuhan kung sino man dyan sa Senado ang tumatayong Senate President. So in other words, makaka-clear. Ha? Hindi Punta ko. lang natin ang definition ng petition ng certiorari. Okay? Punta natin. Okay, certiorari is an extraordinary writ used to correct acts by a tribunal, board, or officer exercising judicial or quasi-judicial functions which have been done with or in excess of jurisdiction, with grave abuse of discretion, tantamount to lack of jurisdiction. So, the usual na nagpa-file nito, mga kaklir, yung mga naapektuhang parties. Halimbawa lang, ako, meron isang judge, hindi judgment, order. Order from the court na dapat ay hindi na magpresenta ng depensa ang defendant. Kasi sabihin natin ay kasi na-late siya ng isang araw mag-file ng answer. Okay? So usually, base sa rules, pag late ka talaga, late, madi-default ka, diba? Pero may mga pagkakataon na ipinakita mo naman ba't ka na late. Let's say sabihin mo, nasa buong baryo namin, nawala ng ilaw. So, hindi kami makapagtrabaho. Halimbawa lang gano'n, So, pero di ba late Kung technicality yung pag-usapan natin, late siya. Ano pa rin? Dininay. Halimbawa, dininay ng korte. So, saan kami kaso? So, that's the time na pwede kang mag-file ng petition for certiorari kasi maaapektuhan yung kaso mo. So, ipapaliwanag mo, inabuso niya po yung kanyang kapangyarihan. Na lumalabas na in excess of jurisdiction, yung kanyang pang-aabuso sa kanyang discretion. Discretion niya, inabuso ng judge. Kasi isang araw lang naman ako na late at sinabi ko na namatay yung kuryente sa buong baryo namin. Yan. So ngayon, titignan ng court, yung bang dinesisyonan mo, yung order mo ba, not on the merits pari, order pa lang yun. Yan ba ay inabuso mo ang iyong kapangyarihan? Na lumalabas na sumobra ka na sa jurisdiction mo para ikaw ay magsagawa ng ganyan o mag-issue ka ng ganyang order. Okay? So, magagamit mo lang yan. Ito yan. Medyo technical to sana maintindihan nyo. Medyo technical talaga to. So the respondent exercises judicial or quasi-judicial functions. So normally, mga judges o yung mga nagbibigay ng mga ruling. Yan when a court or tribunal tries and decides a case. O quasi-judicial function naman mga kakli. Ito, quasi-judicial. Pag judicial court yan. Pag quasi-judicial, when you say quasi, it's like semi-judicial function. So like NLRC, yan. Okay, mga quasi-judicial boards. Okay, so, tapos, ang elemento pa is the respondent acted without or excess of jurisdiction. In-explain ko na sa inyo to. Grave abuse of discretion, and tapos, since yung decision na to ay hindi naman on the merits pa, hindi na yung main case, wala pa. So, wala ka naman, or kaya itong decision na to ay wala namang remedyo ng appeal. Kasi pag may appeal ka, hindi ka magpa-file ng certiorari. Pero kung wala kang remedyo na appeal, hindi mo to magagamit. Pag wala kang remedyo ng appeal, magagamit mo itong certiorari. So, certiorari is not a replacement for an appeal. So, if there is a decision on the merits na, let's say, dinismiss yung kaso mo, 15 days ka mag-a-appeal Tapos, nakalimutan mo, ika-20th day na ngayon. Hindi mo, hindi ako magpa-file ng appeal. Kasi lagpas na. Sa file na ako certiorari. You cannot do that. Kasi nilagpas mo yung appeal mo, at yung certiorari is hindi siya remedy. Kasi meron kang remedyo na pang-appeal. Okay? So, yan. When to file, where to file, yan, okay? So, in other words, mga ka-clear, sinasabi dito ngayon na Supreme Court, Mr. Barry, wala kang karapatan na magsampa ng petition to question kung ano nangyari sa Senado. Tama. Kasi hindi ka direktang madadanyos. Yan, sabi nila. Hindi ka direktang madadanyos. Yan. Sabi ito. Saan ba? Okay, tiga lang. Ito ba? Okay. So, anyway, dito naman tayo magbasa. Okay. Wala pa yung hindi pa na-release mga clear yung full parang na-press con lang siguro or nabigay sa na-release lang. But the High Tribunal in a statement said that Tayam failed to show that he suffered or was at risk of imminent suffering or direct injury from the acts of Cayetano and Senators Pilla Cayetano and Legarda, the respondents in this case. So sabi niya, di man namin ito madesisyonan. Itong certiorari na final mo,
mag-fight ka nito o hindi ka mag-fight, hindi ka naman madadanyos kasi hindi ikaw yung party na madadanyos. So, di-dismiss namin to kasi you're not the proper person to file this petition. Yun lang ha. Yun lang ang sinabi ng Supreme Court. So ngayon, ang tanong dito, mga clear, ang tanong naman natin, sino ba ang nakalamang? Yes. Okay. Sino nakalamang sa desisyon? Sa aking palagay, kasi walang nilabas ang Supreme Court na decision na mali sila Senator Sherwin Gatchalian. Okay, wala din naman siya nilabas na tama si Senator Alan. Wala, di ba? Wala eh. Pero sa aking pag-aanalisa, mga kakliyan, mas lamang dito sa desisyon na ito si Senator Sherwin Gatchalian. Yun. Bakit? Bakit nga ba, Tony? Kasi yung Avellino versus Cuenco, wala pang pumapalit na desisyon sa kanya. Wala pang nakakapag-reverse sa desisyon ng Avellino versus Cuenco kung saan, ay sabihin nila obitat dictum lang to, kung saan sinabi ng mga justices just at that time na kapag ang senador ay beyond coercive reach, hindi siya mabibilang sa pagkukonsidera ng quorum. Diba? So, walang nagsasabi na dapat 13. Wala pang desisyong nakakapagsabi na dapat 13 kahit yung ibang senador ay hindi na maaabot ng kamay ng Senado. Walang sinabi na dapat lahat ng sitwasyon, Senate President, pro tempore, dapat ay 13 na votes. Wala. So, ang nananaig pa rin sa ngayon ay ang principles laid down in the case of Avellino versus Cuenco na pumapabor sa ginanap na session nila Senator Sherwin Gatchalian. See? So, kaya nga yung iba nagsasabi, panalo 13, wala. Walang sinabi ang Supreme Court. Hindi rin nila sinabi na mali ang Avellino versus Cuenco. Wala rin sila sinabing mali na kapag hindi mo na ma-reach papunta sa Senado yung ilang senador. Kung may impossibility. Actually, attorney pati si Attorney Tolentino, Attorney Pogante Roque. Tuwang-tuwa sila, no? Nililin lang nila yung mga followers nila. No, ito na, sabi na Supreme Court nagdesisyon na Diyos ko Lord Rudy. Talagang sila, gagawa sila ng issue para lang bulahin yung mga panatiko nila, Diyos ko po. Kaya nakapa, kabuti na lang sa mga tulad natin na at least kahit paano naintindihan natin yung desisyon. Pero yung mga garapatan, nakita nyo naman kahapon, talagang garapalan talaga ang kanila. Panloloko nila sa mga followers nila. Ability to reach the senators. Katulad ni Senator Jinggoy. Katulad na nagtatago si Senator Bato. Kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yan mapapapunta sa session anytime sa tawag ng Senado. Pero, ang sabi ng Vice Presidente, dapat daw yung 24 ang nag-uusap-usap patungkol dito. Mga ka-clear, ito nga ang tanong natin, updated ba si VP Sara sa nangyayari? Hindi, walang alam yan. Kasi si Senator Bato pinatakas or pinalabas sa Senado. Ngayon, hindi na makita. May bagong sinabi si Senator Robin Padilla, di ba? Kahit daw alam niya, hindi niya sasabihin kung nasaan. So, hindi ba admission yon mga ka-clear na ang isang senador na tulad ni Senator Bato ay beyond Senate's coercive reach? So, papaano mo yan mapapaboto kung kapwa nila senador tinatago? Diba? Tapos sasabihin ni VP Sara, 24 dapat na mag-usap, di nga nagpapakita si Bato. Kaya nga sabi natin ganyan sa briefing, welcome. Papuntahin niya para makapag-deliver, maka-attend sa session si Senator Bato. Kasi sabi ni VP Sara dapat 24. Kaya nga sabi natin, sana basahin niya muna yung Avellino versus Cuenco at alamin niya yung sitwasyon ni Senator Jinggoy at saka ni Senator Bato de la Rosa. So ngayon mga klira, sana maliwanag na to. Again, sa akin, lamang dito sa desisyon ng Supreme Court nung dinismiss
ang kaso nung teacher patungkol doon sa Senado. Dahil hanggang ngayon, ang kinikilalang desisyon ay ang Avellino versus Cuenco pagdating sa pagdedetermine ng quorum. At the same time, yung Avellino versus Cuenco ay almost similar sa situation dito sa nangyari kila Senator Sherwin. Kasi doon sa Avellino versus Cuenco, isa ang nasa abroad. Diba? Isa ang nasa abroad. Wala, hindi nila ma-reach for a particular session. So anong binilang na quorum doon, mga clear? Ang recognized base number nila ay 23. Dahil wala, abroad eh. Diba? Di mo ma-reach. Similar situation with Senator Jinggoy na hindi mo siya ma-reach and Senator Bato na nagtatago. At ayaw ipakita, ayaw ipaalam ni Senator Robin Padilla kung nasaan. Kahit alam daw niya, di niya sasabihin. So doon sa Avellino versus Cuenco, 23 ang naging recognized base number. So nagkaroon ng quorum ng 12. Ang sabi pa ng Supreme Court, kasi gusto ni ni Cuenco, ni Avellino, na siya pa rin yung tinatawag na Senate President. Kasi si Cuenco nahalal na acting Senate President. Sabi ng Supreme Court, paano naman mangyayari yang gusto mo na ikaw pa rin yung ideklara na President, Senate President? Eh, ang boto mo, meron ka 11. 11, di ba? Kasi ang babasya ng quorum is 23 dahil yung isa wala. So 23. So ikaw ngayon, Avellino, meron kang 11. Samantalang si Cuenco, meron 12. So sa gintong klase, lalo sa Senate, ang pinag-uusapan dito, kapag may mga transaksyon, dapat majority. So dahil sa quorum na to, ang majority dito makukonsider ay 2. Ang quorum na makukonsider dito is 12. So, ang sabi ng Supreme Court, hindi namin pwedeng ibigay sa iyo kasi mas lamang si Cuenco na may 12. Ikaw, 11. Alangan namin ibigay sa iyo ang Senate Presidency. Eh, wala kang majority. So, dahil sa pagkakadismiss ng kaso na ito na petition, sa akin, mas lamang si Senator Sherwin Gatchalian dahil nga yung decision of Avellino versus Cuenco nananaig pa rin, prevailing pa rin. At dinami-dami ng mga law experts, mga justices, and at the same time, ginamit nga ito 2015 eh. Bakit hindi masabi-sabi ni Senator Cayetano, ni Senator Pia, Senator Alan, that they were there when it was declared that the quorum was 12 by Senator Franklin Drilon. Wala sila, iwas sila dun. Pero tinanggap nila yun, di ba? So anong pagkakaiba ngayon at noon? 2015 lang yun, ha? 2015. May 1987 Constitution na tayo. So yun lang ang basa ko, mga kli. Kasi ang daming kumakalat na lamang daw si Senator Alan, di ba? Dapat na daw umalis si Senator dahil legit daw si Senator Alan. No. Hindi ganon. Hanggang ngayon, Avellino versus Cuenco ang prevailing. So lumalabas, tama pa rin ang ginawa nila Senator Sherwin Gatchalian na nagkaroon sila ng quorum na 12. Okay? Yun lang, mga kli. Thank you, Sir Nelson Cupino. Salamat, attorney. Okay, maraming salamat. Mashi, Jones Benavides, Lemon, of course. Alright, bago tayo mag-last topic, mga kapatid, may gusto lang akong isingit na isa. Itong kilala nyo itong si Kwan, di ba? Anong pangalan ito? Si attorney, ito, pakita ko na lang. Wait lang.